1 News FM Olongapo. From everyone at the station, happy holidays. All right, happy holidays, back to back Christmas songs there for you sa pagsapit ng Pasko. And we also had ang Pasko ay sumapit and 25 days of Christmas sa araw ng Pasko. All right, because it's only 80 days to go before Christmas. Wow, it's gonna be real quick, really quick. A couple of invites before we read. Once again, we have our topic, tonight's topic, question of the night. All right? Sagot na kayo ha. I'm gonna be waiting for your answers. Question of the night. Kung ikaw masusunod, anong gusto mong gawin sa mga kurap? Yung mga mapapatunayang kurap. Kung ikaw yung magbibigay ng parusa, anong parusa gusto mong ibigay, ha? So give me your answers now. I'll be waiting. Before we read the answers, a couple of invites muna. From our friends at Philippine Red Cross Olongapo City Chapter. There will be the mobile blood donation drive to be held on October 10, Friday. It's gonna be this Friday, right? 6 na ngayon no? October 6. 12 noon until 8 p.m. Oh, hanggang gabi ha? So wag magdadahilan yung mga yung mga nakauwi na ako hapon Hanggang 8 p.m. to, you bet. Hanggang bukas yung mall yon. Pero 8 p.m. deadline, okay? So the venue is at the Pure Gold Hallway, Ayala Mall, Harbor Point, okay? This activity is to ensure an adequate and safe supply of blood for those in need, not only in our community, but also in our areas recently affected by calamity. Sayang, no? Nakapag-donate na ako. Pero I had, sa Red Cross din naman ako nag-donate, no? Yung huling weekend ng September. June na kasi, Kung hindi ko gagawin, lalagpas na. Every 3 months kasi pwede ka mag-donate. Yun. So, lalagpas ako kung hindi ko pa ginawa. So, I had my donation na rin. Sama nyo na yun doon, Kuya Glenn. I-count nyo na dyan yun, yung dinonate ko nung last week ng huling week ng September. Once again, the Philippine Red Cross Olongapo Chapter Mobile Blood Donation Drive. October 10, Friday, 12 noon, starting at 12 noon until evening at the malapit sa Pure Gold Hallway of Ayala Mall, Harbor Point. Okay? See you guys there, yung mga gusto mag-donate. Kahit ayaw mag-donate ka na. Alam mo bang donating blood is good for you? Meron yan good side effects. No? Isa sa mga side effects yan, it gives you beautiful skin. Kung di nyo alam, in case you don't know. At dahil nag-donate ka ng blood, binawasan ka, so your bone marrow will be, your body will be forced to produce new red blood cells. At dahil new red blood cells yan, di healthy cells, healthy blood cells, di ba? Which in the process will also make you healthy. Kung ano man yung role ng blood sa'yo, sa katawan mo, di meron kang fresh new blood, di magandang effect, di ba? Ganun yun So, may magandang effects yan, okay? And speaking of magandang effects, eto pa, let's run, okay? Mga mahilig tumakbo, the Philippine Marine Corps Karangalan Marathon 2025 will be having its leg dito sa Subic Bay Freeport, okay? Yung ibang leg dito, marami pa, Ilocos leg, Puerto Princesa leg, Tawi-Tawi leg, Central Mindanao leg, tsaka Wow legs. Yung dito sa atin sa Subic Morong leg, yan yung pinakagusto naming leg ni Kuya Bobby Jackson, yung wow leg. Again, the Karangalan Marathon 2025 starts October 19, 2025 Sunday. It's gonna be on a Sunday dito pero asahan mo na, pag marathon yan, usually nag-i-start yan madaling araw yan Ayan, okay? Kaya kami gabi pa lang magre-ready na kami para sa inyo. Okay? Gabi pa lang ng Saturday. Pero yung marathon itself, the Subic Morong leg of this, the Philippine Marine Corps Karangalan Marathon 2025, happening at Ocean Adventure Park. Doon yung assembly natin. Doon yung starting line. Okay? At the Ilanin Forest West Subic Bay Freeport Zone, Subic Zambales. Okay? So see you guys there. Register now. You may visit the Philippine Marine Corps Facebook page. Or you may also contact si Kuya Bobby Jackson. Alright? He's the main organizer. Alright? You may call or text also. For those who want to join, 0967-013-2741.
0967-156-0244. Official radio partner, Radyo Bandera 107.1 News FM, the Philippine Marine Corps Karangalan Marathon 2025, happening on October 19, 2025, Sunday, madaling araw. Okay? So, register na. Visit Bobby Jackson, B-O-B-Y. Hindi double yun yung difference ng Bobby niya. Isa lang yung B sa gitna, no? B-O-B-Y Jackson. Okay? Facebook page. Look it up. All right? And I want to give a big shout out to our friends at Boss P, Paul Motor Parts. Okay, located at number 20, 24th Street, East Bahak-Bahak, Olongapo City. Ayan. Motorcycle repair shop and maintenance. Meron silang ino-offer na PMS package, preventive maintenance service package. It includes FI diagnosis, CBT cleaning, ECU reset, throttle body cleaning, fuel injector cleaning, intake manifold cleaning, fault code, memory reset, change oil, brake cleaning, fuel filter checking, spark plug checking. Okay, so mura na, utang pa. Look for their page. Yung Facebook page niya nakalagay Paul Motorsports. Pero ano talaga to? Boss P. Yung P kasi yung Paul. Yan. Boss P Motor Parts. Sa Facebook, Paul. P-A-U-L Motor Parts on Facebook. If you got inquiries, okay? Look it up on Facebook. Napakagaling na service. And mura na. Mura na, utang pa. Boss P, Paul Motor Parts. Shout out sa inyong lahat dyan, ha? Yan, yung mot ko dyan, silang nag-check and nagme-maintain. Oh, thank you, thank you. And also, my friend, Kuya Thomas Soler is inviting you. Mang Tomas, garlic-flavored crispy fried chicken available na sa kanilang mga variety, no? Yung mga pagpipilian. Alright? 75 pesos lang per piece and 600 per bucket. 8 pieces na yun, ha? Oh, di ba? Okay, so check it out. Mang Tomas, garlic-flavored crispy fried chicken now available. At Mang Tomas Lechon Manok, Liempo at iba pa. Their food truck is located at Tabakuhan. Okay, at Balik-Balik rather. Okay, yung malapit sa Balik-Balik Elementary School. Sa may bandang 7-Eleven doon. Ano? Okay, so give it a visit. Check it out. Okay, and also, according to my friend Mang Tomas, hindi ako yung may-ari. Tomas din yung may-ari eh. Tommy ako, Tommy. Meron na rin silang they now offer catering packages. Okay? So, catering packages, may package A sila, package B, mga pagpipilian, and some booking terms as well. Visit the official Facebook page. Mahaba pag binasa natin. You can, you just look it up. Mang Tomas Lechon Manok, Liempo at iba pa on Facebook. Okay? And you may also call or text 0960-379-5024. And yun nga, PM on FB Messenger. Hanapin nyo lang. Just look it up. Okay? And lastly, before we proceed with the questions, the answers to the question of the night, Operation Tulong Express or cash donation to support the communities affected by the recent earthquake in northern Cebu are being collected at designated mall locations of SM. Okay, you may also donate through Banco de Oro, account name SM Foundation Inc., Operation Tulong Express, account number savings peso 0015 0007 0694. Swift code BNORPHMM. Yan. Alam ko mahirap tandaan lahat yon. So the shortcut way of doing this, of helping, of donating, puntahan nyo na lang yung Facebook page ng SM City Olongapo Downtown and SM City Olongapo Central. It's posted there, huh? Okay? Look it up. Kung gusto nyo mag-donate, gusto nyo tulungan yung, di ba, kawawa naman yung mga kababayan natin doon, yung mga narindol, lalo na yung sa pinaka-epicenter, Bogo City in Cebu. Mario Joseph, mga kawawa naman. Kung nakita nyo sa news, nakita ko kagabi sa news, nasa kalsada na sila, may mga signage. We need food, we need water, tulungan nyo kami. May mga signage silang hawak-hawak, pinapakita nila sa mga dumadaan. Kawawa naman. So, ito na yung legit way na makakatulong kayo. Wag na yung iba pang way, hayaan nyo na kasi baka mamaya, yung iba, yung mga ganitong pagkakataon, gustong-gusto ng mga scammer yan eh. Di ba?
Minsan yung mga ganito na may na-devastate, may mga kababayan tayo na nangangailangan ng tulong, ginagawa pang way ng mga scammer to para makapang-scam eh. Ito na sigurado, di ba? SM Foundation. Just look up the Operation Tulong post sa Facebook, ha? Ng SM, okay? And speaking of which, the most awaited sale event is almost here. SM City Olongapo Downtown's 3-day sale happening October 17, 18, and 19. Enjoy up to 70% off on amazing finds from your favorite stores and get a chance to drive home a brand new Suzuki Jimny. All right? A lot of deals and surprises await at the biggest sale of the season. Only at SM City Olongapo Downtown 3-day sale. So see you guys there, ha? Malapit na. October 17, 18, and 19. It's gonna be not this weekend, the next weekend. No, lapit na yun, ha? So you better save. And mag-ready na, ha? Ready. Get ready. Also, the Super Kids Month. Enjoy fantastic costumes, contests, and more. All right? Featuring Superhero Weekend. Also, the Super Kids Cosplay Quest, October 4, 11, 12, and 19. Ayan. United Nations Week, October 11 to 20. 2025, okay? The, what's this? Monsterific Halloween Costume Contest, October 11. Wow, uy, that's gonna be fun, huh? Super Kids Month. Enjoy fantastic costumes, contests, and more at all SM Super Malls. And the Katinko kiosk or booth is now open at SM City Olongapo Central, Level 3. Ayan, di ba? Yan na yung ano natin, isa sa mga weapon of choice. Sa mga kagaya nating nag-iedad na. Ayan. Visit the level 3 of SM City Olongapo Central for the Katinko booth. Okay? May mga, all the Katinko products and a whole lot more you can find there. Right? Third level, SM City Olongapo Central. And Tokyo presents Buy One, Get One Bento every Tuesday. Uy, Tuesday bukas. Oh, meron to. Ay, antabayanan ko to. Kaya lang wala akong JCB card. Via JCB card. If you're gonna pay using your JCB card, no? So, check it out. Buy One, Get One Bento every Tuesday at Tokyo. All right? Via the JCB card. And SM Home presents Wicked Wednesday Deals. Extra special deals just for you every Wednesday of October. Lahat ng Wednesdays ng October, the SM Home Wicked Wednesday Deals for you. And visit Lux Beauty and Wellness at the level 3 of SM City Olongapo Central featuring birthday sale. Uy, 10% off. Lahat ng mga magbe-birthday, kahit anong day, basta ngayong October, ha? Visit the Lux Beauty and Wellness Level 3 SM City Olongapo Central. Check out the birthday sale. Ask about the birthday sale. Pero syempre, kailangan nyo mag-present ng ID that proves it's your birthday. Hey, shorty, it's your birthday. And K Neomon is now open. Comes with free ramyun soup. No hype, just the taste everyone talks about, okay? K Neomon is at the ground level of SM City Olongapo Downtown. Authentic K-pop Korean dishes for you. Okay, and it's made more sulit. Check it out. And the parking treats promo is still ongoing at SM City Olongapo Downtown. Just present your recent parking ticket. Present nyo lang at the participating stores and tenants at SM City Olongapo Downtown for a special treat up until October 15. And check out the Pinoy Classics. Mini Strawberry Shortcake and Mini Classic Ube available at Caramiya Cakes and Gelatos. Pinoy Classics from Caramiya, ground level SM Central, at SM City Olongapo Central. Chow King presents Sarap Mag-Chow. Weekday sulit-ulitin deals available all day. 99 pesos only. Okay, this promo is up until November 14, 2025. So it's still ongoing. Okay, Chow King at the ground level of SM City Olongapo Downtown.
Also now open is QQ Ramen. Now open at the level 3 of SM City Olongapo, downtown. Authentic Japanese QQ Ramen starts at 99 pesos only. And the best gift idea for you is the SM gift card. Okay? In different denominations. So, hindi ka na mamumblema kung ano iririgalo mo, no? The SM gift card na lang. Ask the customer service counter. All SM malls available. You can avail of the SM gift card. Okay? Alright, so those are the invites for you para sa gabing ito. And now, let's go to the, ayan na, yung answers naman sa question of the night. Once again, the question of the night is, kung ikaw masusunod, anong parusa ang gusto mong gawin sa mga kurap? Ayan, yung mga kurap, ha? Oh, shout out muna kay Kuya Edwin Bagang, DJ Cyberbugs, si Kuya Boki Ramos, tsaka si Madam Agnes Hipolito Tulio, and everybody at ZMMG Co-op Hospital. Oh, by the way, ZMMG Co-op Hospital is located, they just opened a new facility. Look it up on their official Facebook page, ha? Okay? And they are located, of course, for the hospital services that you need. Number 14, Brill Street, West Bahak-Bahak, Olongapo City. Ayan. Adequate hospital for you. Ma'am Agnes, hello. And si Ate Mary Jean Boston. Ayan, happy listening din, ha? Okay? You might as well, nandyan rin lang kayo sa live stream, you might as well answer the question of the night, ha? And I'm gonna be reading the answers now. Again, the question of the night, kung ikaw masusunod, anong gusto mong gawin? Sa mga kurap, bilang parusa. O, anong parusa daw yung gusto mong gawin sa kanila? Okay, basahin natin yung mga sagot. Ito, may sumagot dito. Teka lang, ha? Medyo nagbabagal yung internet, no? Pag umuulan talaga, ganyan eh. No? Nagbabagal yung internet. Shoutout kay Kuya Joseph Delin Calma, who's in the US of A. Ayan. Sabi niya, karamihan sa pogi, Englishero. Di nag-comment ako. Hey, who is the said of this? I don't know, pogi. Sabi niya. Okay, sige. Shout out na rin kay Kuya Paulo Fabay, Sandro Basilio, Renelio Solis, kay Kuya Eugene Ebreo, mga tropa natin to mga to. Ariel Agpalo. Sagot kayo sa Sagot kayo sa topic, sa question. Kuya Eric Bislan, si Kuya Rosjul Florendo. Ayan. Hi, happy listening sa inyong lahat. Kung kayo masusunod, anong gusto nyong gawin sa umpisahan ko, sampulan ko. Ako ang gusto ko ganito. Siyempre, bukod sa ikukulong sila, di ba? Pag kinulong sila, gusto ko yung kung lalaki yan, gusto ko yung pagkukulungan sa kanya, napapalibutan ng nung malalaking mama, yung pagkalaki-laki, sobrang laki, parang mga bodybuilder. Tapos ang sexual preference nila, bi, ganyan, bi. Bi or gay, gano'n. Yeah. Bukod sa sentence nila, wala ko sinabi wala ng sentence. Ba, kailangan mag-sentence sila, masintensyahan sila. Bilyon-bilyon yung kinurakot nila di ba? Pag babae naman, ano ba maganda? Pag babae, ewan ko, hindi ako masyadong no? Kasi hindi ako ayoko ng babae na sasaktan, sa totoo lang Dahil ako yung naniniwala ang babae minamahal, inaalagaan. Pero lang kung kurap. Narinig nyo na yung kinento kong story na bakit si Diskaya yung naging kakampi or kasabwat of choice. Kasi daw noon, nung dumating sila, di ba, alam mo na, may corruption. Bago pa naman sila, may corruption na talaga di ba? Di nag-o-offer ng ng kontrata, di ba? Ganon. Tinatanong daw yung mga yung mga kontratista. May pinapakitang figure amount kung yun yung kickback ng halimbawa ng congressman or ng senador. Tinuturo yung amount tapos tinatanong, eto kaya to? May Englishero. How about this? This kaya? This kaya? This kaya? Tinuturo yung 100 million. No? This kaya? Narinig nung iba, this kaya. Sila siguro yun yung yung kontratistang sila na yung kasabwat of choice. Because of that. Ito, here's another answer. Hi, DJ. Sabi niya, gusto ko po itali sila sa puno, yung maraming hantik.
Oh, pero hindi lang yun ha. Siyempre may sentensya pa rin. Isasama lang yun, isasama lang. Oh. So, basahin natin to. Sabi niya, gusto ko doon sa mga ano, yung mga anak na mayayabang, yung mga nag-flaunt, yung mga nag-flex-flex. Sila yung unahing sentensyahan. Tapos isunod yung parents nila. Tapos, very creative to oh. Oh, unahin daw ikulong yung mga anak nila, yung mga nag-flex-flex. Nepo babies ang tawag sa kanila, di ba? Tapos, just across daw them is yung parents naman. Magkaharap sila, nakikita, parang added torture yon na pare-pareho silang nakakulong, nakikita nila isa't isa. Ang ganda, napaka-creative, napaka-creative. DJ, sa mga politician, politician daw. Sa mga politician, bago sila ikulong, gusto ko pitikin sila ng 10 beses sa itlog. Pitikin ng 10 beses. Yung isa nga lang, ang sakit nun langya ka. 10 pitik sa itlog bago ikulong. DJ, pwede ba bago sila ikulong, konyatan yung ngalangala isa-isa? Sinong kukonyat? Ikaw. Ito creative din, no? Yung bungkus-bungkus daw na pera, kunyari isang bungkus, di ba? Kung magkano man yun. Isang bungkus, bago raw ikulong, isasampal sa muka. Ang daming bungkus nun, billion yun, grabe. Kita nyo, nakalapag sa lamesa, di ba, sa balita? Bungkus-bungkus na tago 1,000. Bawat isang bungkus daw isasampal sa mukha bago isole tsaka bago ikulong. Yung mga kurap. Napaka-creative, napaka-creative. Eto medyo maano to. DJ, ano na lang. Alam niyo ba yung guillotine? Yung guillotine. Alam ko yung guillotine, syempre. Yun na lang daw para wala nang kulong-kulong para hindi na makaulit. Ito, here's a reaction. Sabi niya, hindi naman makukulong yung mga yan, lalo na yung politician. Meron bang seryoso talagang nakulong? Meron parang ang ginawa, house arrest lang, hospital arrest, etc., etc. Tapos ipapardon pagka alyado na yung umupo. Pustahan tayo, ganyan din ang mangyayari ngayon. Lokohan lang. Alam mo, yan din yung sentimiento ko eh. Uy, great answer Kuya Roderick, yan, great answer. Thank you for that answer. Yan din ang sentimiento ko eh, di ba? Meron ba serious din na nakulong talaga? Meron ba? Well, ngayon makukulong si Janet Napoles. Pero how about the senators, di ba? Yung mga senators na that was found guilty, di ba? Ano nga, sumayaw-sayaw lang ng budots-budots, nanalo pa nga ulit eh, di ba? Buti na lang ngayon, hindi nakaulit. Nagpa-cute-cute lang, kumindat-kindat sa camera, commercial. Nanalo pa rin. Nakapwesto pa rin. Nagpagawa ng magandang jingle. Maganda yung jingle. Ang ganda ng pagkakasulat ng kanta. Di yung jingle, nagstay stuck sa utak. Yan ang purpose ng jingle eh. Kung ba't napaka-importante ng jingle. Di ba? Once narinig mo yun, parang LSS, Last Song Syndrome, mag-i-stay stuck sa utak mo. Tapos yun na. Ganun. Mananalo ulit. Kasi may pera. Kayang magbayad ng jingle. Tapos ipi-play sa lahat ng TV, sa lahat ng radyo. Di ba? Mag-i-stay stuck talaga sa mind ng tao. Pero tayo naman, nasa atin pa rin ang power eh. Huwag tayo papauto. Di ba? Huwag tayo papauto, Dre. Kinamayan ka lang eh. Yung nakamayan ko, boboto ko yung nakamayan ko. Binigyan kami ng 2 kilong bigas. Boboto ko yun. Binigyan niya kami ng pera, ayuda. Boboto ko yun. Hindi sa kanya galing yun. Pera ng taong bayan yun. O kahit pera man niya, saan pa rin niya kinuha? Wala silang kakayahang mamigay ng ganyan kundi dahil sa pera ng taong bayan. Promise. Okay? Intindihan niyo? Okay, syunga-syunga sa susunod na election, ha? Bawal na syunga, ha? Ang daming karapat-dapat na iboto na sayang. Alam mo, ako na-realize ko, I'm not a big Ping Lacson fan. I myself, inaamin ko. Pero the way I see Ping Lacson nowadays, di ba, yung sa mga sumusunod, we have been wrong all along about Ping Lacson. Kasi ilang beses kumandidato ng presidente yan eh. Ano nangyari? Kulelat. Di ba?
O si Miriam, kumandidato rin. 2 beses bago pa siya namatay. Wala rin, di ba? Wala, parang ayaw natin ng mga Hindi ako nangangampanya, hindi naman eleksyon eh. Di ba? We've been wrong about Ping Lacson all along, di ba? Kinukulelat natin siya, yung mga kagaya niya eh. Tapos mas nauuna yung yung mga may mga hidden agenda talaga, di ba? Nakakabuisit. Di ba? Yung mga bumoto ng mali, pakonyat nga isa-isa. Mais kayo ha. Mais kayo pagboto nyo ha. Ito pa, may sagot pa rito. Hi DJ. Pag na-proven guilty si Jingay. Yung sinadjust mo, magugustuhan niya yun. Tinutukoy niya yung kanina. Yung pag politician, sabi ko kasi, pag politicians, sa ikulong siya kasama yung mga malalaking mama, yung malalaking katawan, tapos ang sexual preference is bi o kaya men. O hindi ako nagsabi yan ha. Ito yung nagsabi, yung nag-text si Juneso. Juneso, no? Korean name ba yan? Juneso. Juneso, anong siya yun? Speaking of Korean name, alam niyo yung pangalan ko? Pag translate pala sa Korean, pwede mo i-translate yung pangalan mo. Lahat tayo may mga katapat na Korean name. Sabihin mo sa isang Korean, ito yung pangalan ko, ta-translate niya. Meron. Sa akin, ang tunay kong pangalan kasi, Thompson Gatdula. Sinabi yung tunay na pangalan. Pag translate mo pala siya sa Hangul, yan yung language sa mga Hanggal. Hangul ang language ng Korean. Yan, okay. In Korean language, ang pangalan ko pag translate, Sanbanyo. Sanbanyo. Sabi ni Ate Irma, gusto ko yung nagsuggest na pitikin sa itlog na 10 pesos. Mabuhay. Eto, si Jimmy. Sabi ni Jimmy. Sabi niya, yung mga politicians na corrupt na mapapatunayan, ibaon. Ibaon doon sa flood control project na hindi natuloy na gagawing, nagagawin na dahil na booking. Isama daw silang ibaon doon. Kasi yung mga na-booking, di ba, ghost project. Pero yung iba, nung nalaman, nagkandara pa, di ba? Tawa ako doon sa Makati ba yun? Sa Makati. May pinondo ng 7 million pesos na para, alam mo na, pag umuulan, kanal lang naman sa gilid, sa sidewalk, ayusin yung kanal. Gagawing parang lalaliman na kanal, lalagyan ng kanal. Wala kasing maayos na kanal siguro. Ang budget, 7 million pesos. Tinapos naman, project completed. Pero walang kanal. Alam niyo kung ano yung ginawa? Pininturahan yung sidewalk. Anak ng tinapay. Sa 7 million, baka buong lahat ng sidewalk ng Olongapo City kayang pinturahan eh. Pero doon, ang napinturahan lang, yung particular na area lang na kinakailangan ayusin yung kanal. Grabe kayo sa korupsyon, Pilipino. Nakakaya naman. Proud ako maging Pilipino. Proud ako sa lahi ko. Lahi tayo ng matatapang at magigiting at mababait at romantiko. Pero nowadays nangingibabaw na yung pagiging ganid, no? Gaya nung nakasama ko dati sa trabaho. Nangingibabaw yung pagiging ganid. Lahat dinadaan sa korupsyon. 'Di ba? Pangit na lately. Gusto niyo bang maging ganyan yung brand natin sa ibang bansa? Na, mga Pilipino, yan, corrupt yan. Kinakawawa nila yung ayoko, ang pangit, no? Pangit pakinggan. Yung gaya nung, yung example, yun nga, yung dati ko nakasama, pati yung kotse niya. Yung kotse niya, diniskarte niya sa ginamit yung posisyon Posisyon sa gobyerno yun, ha? Di ba? Tapos, pansariling kapakinabangan, di ba? Di ba? Yung negosyo niya, yung personal business niya, ginagawang warehouse. Yung office ng gobyerno, opisina ng gobyerno. Inangkin pa nga yung address Pag tiningnan mo, ginugel map mo, address ng niya. Di ba? Mali yun, di ba? Opisina ng gobyerno yun Gagawin mong address ng personal business mo.
Tapos nung sinata mo, hindi Dre, kasi ano lagi ko kasing tinatag tong location na to kaya naging akin. Gawin pa akong syunga. Syunga. Yung Google, yung red pin, kahit sinong expert, ito, nasa radyo tayo, marami nakakakinig ha. O sige, sabihin nyo kung mali ako, mag-react kayo. Yung red pin ni Google, magiging location mo yon kung i-declare mo. Hindi dahil tinatag mo. Ang syunga. Tapos yung amo pa niya, sabi pa nung amo niya, ay, totoo yun. Oo, ba't lagi mong tinatag? Nagiging address location mo doon. Umakyat yung dugo sa ulo ko nung time na yun. Gusto kong pag-untugin eh. Sabi ko, I'm no IT expert, pero I know a few. I know a lot. Alam ko na yung red pin ni Google, for it to be your location, you have to declare it on Google. Hindi ako ganun katanga sa inaakala nyo. And because you did that, it shows na kayong dalawa ang tanga. Ang syunga. Nakakainis. Ang syunga. They portray themselves sa taong bayan na as matatalino, magagaling. Pero ganun mag-isip, ganun magsalita, nakakahiye. At higit sa lahat, nakakahiya po, karimari-marim ang empleyado ng gobyerno na nagnanakaw, nandudugas. Lalo pang nakakahiya kung yung leader niya ay kinakampihan at pinoprotektahan at pinagtatakpan siya. Mas nakakahiya yun. Diba? So, tuwing masasalubong ko kayo, I will hold my head up high. I'm a man of integrity. Kayo, bahala na si Taning sa inyo. O sige, 9:25 na. Na akong time. Tuloy na lang natin bukas yung topic question of the night ha. May mga sumasagot pa no. And patuloy po kayong sumagot. Maganda, mas marami, mas maipon ano. Yeah. You guys keep answering the quiz tune of the night. Yan. Kung ikaw masusunod, ano yung gusto mong gawing parusa sa mga korap ha? Kung halimbawa paparusahan na sila ha. Parusa time! Oh. Singit natin to, nakakatawa no? Pakainin ng maraming mais. Tapos yung busal isasalaksak sa grabe ka naman. O siya, sige na po. Thank you for keeping me company. Maraming salamat. Alright, leaving you now with my final song. Thank you everybody. And here's Tonsky, a true blue Olongapeño. Singer, composer, rapper, writer. And this is his song. Para sa ating lahat to, mga taga-Olongapo. Batang Gapo from Tonsky with this song for now. Tommy G saying peace. I'm out of here. Bye for now. See you again tomorrow. Mwah. Bakit sino ba kami? Pinagpala sa talento, palakasan ng dating kahit saan makarating. Bakit sino ba kami? Pinagpala sa talento, palakasan ng dating kahit saan makarating. Unang-una sa lahat, kamusta na anong balita? Matagal na rin pala nang huli natin na makita. Magkampayan kadalasan, magtawanan sa lansangan, kalayaan sa daanan, lagi na pinapakita. Di ako ang pinaka, ako ay isa, kita mo ang pinagka, iba nating dalawa. Kadalasan kaalaman, kaganapan, kapalaran, kasanayan sa larangan, dapat ko na ipakita. Dapat sa sarili, hindi para sa iba. Isipin ng maigi, hanggang magawa magkapangalan sa talaan, katapatan, kayamanan, pamantayan sa larawan, balang araw ipalita. Hindi nagbubulag-bulagan, di nagsasalita, minsan lang kumibos agad sa kaluluwa. Hanggat hindi napupuno, hindi nagpapauga. Sa panapustong mga linya, malalaman mo na sa 17 na baryo sa ulo ng apo. Lahat intelihente, di na uso ang bano, pagkat di ka sasapat kahit ibuhos pa lahat. Basta kami makatapat